Ito po is division, kung anong division nyo po. Okay po. Click nyo po dyan. Hanapin nyo na lang po kung anong division. And then next po, municipality. Kung saan po yung school nyo po. School ID, name ng school, school type po. Andyan po is urban or rural. Pipiliin nyo po. School size po. Click nyo po yung arrow. Ayan, small, medium, large, very large. And then dito po, classification. Click nyo lang po. Ayan, hanapin nyo po kung anong grade, ano pong grade level po yung sa school nyo po. Kinder to grade 6. Kaya yan po. So, pipiliin nyo po dyan. Okay po. So, sa amin po is grade 7 to 10 lang. So, ito po ang i-click ko. Grade 7 to 10. And then, dito na po is yung first name nyo, middle name, last name, employee number, yung position nyo po. Kung kayo po ay andyan sa position po, pipiliin nyo rin po dyan. Ayan po. Okay. So, pipiliin nyo lang din po dyan. And then, employment status, arrow up, arrow out, arrow down din. Lalabas din po dyan. And then, yung age nyo po, lalabas din po dyan. Age bracket. And then, yung sex nyo po, lalabas din po dyan. Kung ano po. Okay po. And then, dito naman po, kung ilang years of teaching na po kayo. Ayan po. Okay. And then, yung degrees nyo po, bachelor's degree, master's degree, or doctorate. Okay, label taught, kung anong grade level po yung tinuturuan nyo. Then, yung DepEd-ML nyo po. So, after nyo po yan i-accomplish, so, dito na po kayo sa areas of specialization. So, ito po is, kung usually po dito, sinasagot ko po dito is yung major ko. Okay, so yung major ko po is major in biology. So, yun po ang kiniklik ko. Then, pag kinilik nyo po ito, may lalabas po ulit dyan na ano. Okay, so, ayan. Pag na okay na po yan lahat, so, ini-next nyo na lang po. Okay po, and then pagka next, so, hindi ko po siya mani-next kasi hindi ko po sinagutan yung mga may asterisk. Yung asterisk po is required. So, hindi ko po sinagutan yung mga asterisk. So, pag ni-next nyo po, andun na, magpo-proceed na po kayong sumagot doon sa ating level of capability and priority of development. Okay? So, pag nandun na po kayo sa level of nandun na po kayo sa level of capability and priority of development. For example po, yung number 1 doon is applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Pag ang sinagot nyo po sa level of capability nyo is very high, so ang priority for development nyo po, ang sagot nyo po is low. Kasi very high na, ibig sabihin nyo are capable, your capability is very high. So, kailangan nyo na lang po ng mababang development or improvement na lang ang kailangan. Okay po. So, yun po. Sasagutan nyo po yun sunod-sunod. So, hindi nyo po pwedeng ilagay na very high kayo, level of capability. Tapos, priority for development is very high din. So, conflict po yun. Dapat po is baliktad po sila. Kung moderate yung isa, pwede naman pong moderate yung kabila or low din yung kabila. Kung high po yung level of capability nyo, pwede nyo ilagay po sa priority for development is moderate. Okay po. So, ganun po. Tapos, dyan po ibabase yung inyong individual development plan. Okay, yun lamang po. And then, lagyan nyo po siya ng, pagkatapos nyo po sa part 1, part 2, saka, this is part 1, part 2, part 3 is yung core behavioral competencies. Okay po. So, yun po yung part 3. Then, yung part 4 po is yung pinaka-finish product. Yung, i-click nyo po yung print o saka finish. Then, lalagyan nyo. Doon po sa part 3, pagkatapos nyo sa part 3, doon po kayo maglalagay ng password na 6 numbers. Nasa inyo po kung anong password po ilalagay nyo. Kasi ibibigay nyo po yun. Ibibigay po natin yung ating password sa ating pong school head para ma-view po nila yung sagot po natin sa ating electronic self-assessment tool. So, ngayon po, gagawa na po tayo ng individual development plan.
Okay po. So, thank you very much po. Thanks for watching. Please like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.